Bukas na ang ikatlong clarificatory hearing sa Kongreso kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang mga pasabog na dapat abangan natin bukas? At kailan ito pagbobotohan? Alamin natin yan kasama ang minority member ng House Justice Committee, Congressman Terry Redon. Magandang gabi po, Kong Terry, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Opo, Congressman Redon, heto na naman at bukas inaabangan itong impeachment hearing dyan po sa Kongreso. Ano po ang tatalakayin natin bukas at may mga inaabangan ba tayong mga pasabog? Well, ang mayor po na pag-usapan bukas ay yung pong banta, no? Laban po sa Pangulo. So, i-play pong muli ito pong pagbabanta ng ating pong pangalang Pangulo laban sa ating pong Pangulo, First Lady at dati pong House Speaker. Magkakaroon din po ng ulat yung pong NBI kung meron po bang inabot yung kanila pong pagsisiyasat dito po sa pagbabanta. Pero bahagi din po ng hearing po bukas ay yung pong pagdidesisyon kung bubuksan ba o hindi po yung BIR records ni Vice President Sara Duterte at panghuli, magkakaroon po ng boto for probable cause na po pagdating po na hapon. Okay. So bukas na rin po pala, Congressman Redon, yung pagbobotohan? Wala na hong Tama. next hearing? Wala na ho. Tingin ko naman ho, sapat-sapat na, sobra-sobra pa yung pong mga ebidensya ho na naipresenta dito po sa confidential funds misuse, unexplained wealth. At tingin ko kahit yung bukas po kasi the video document will speak for itself eh. Nakita naman ho ng buong bayan yung pagbabanta ng Vice President sa atin pong Pangulo. Tingin ko wala nang masyadong kailangang pagdebatihan dyan po sa bagay po na yan. So tomorrow, mas mabilis kaya ang hearing kumpara ng mga nakaraang dalawang hearings? Tingin ko po, ang inaasahan lang naman po natin magpipresenta ay yung pong NBI Director at yung kanya pong team, no? At ang expectation din ho natin, for example, baka magkaroon lang po ng extended discussion on opening the box, no? Of the BIR records po. Opo. And then straight to voting na po ang gagawin po natin. Pero sabi nyo nga, very glaring na nga yung mga parang ebidensya or probable cause, no? Kailangan pa, baka yung iba sabihin na, kailangan pa ba buksan yung BIR records na yan? Ano po ang masasabi nyo dito? Well, alam po ninyo, bukas pwede ho nga magdesisyon, no? Kung ano po yung gagawin. Tatlong bagay po yung pwede mangyari. Either we will do a public unsealing, pampublikong pagbubukas ng box. Pwede hong buksan yan but in executive session. Or pwede naman ho nga ipaubayan na lang po namin sa Senado. Pagka ho nagka-trial, ito pong box na ito. Kasi sa totoo lang, on unexplained wealth ho, ang dami na ho nga naisa lang dun eh, ng mga ebidensya, yung 88.5 million na net worth no, ng atin pong pangalang Pangulo for 2024 na hindi ho nagbabangga doon po sa scale ng kanyang pong financial transactions na 6.77 billion at 4.4 billion po na pumasok sa kanila pong mga accounts mag-asawa over the course of 20 years at yung pong 1.5 billion na lumabas mula po sa kanilang bank accounts. So ang tanong ho doon, saan nanggaling yung pera at saan po napunta yung pera? Lalo't higit, mga abogado lang naman po sila. Sila po ay public official, sila po ay merong mga naluluging mga negosyo. So hindi ho natin alam kung saan ho nanggaling yung pong ganong kalaking amount po ng perang pumasok sa mga accounts. And Congressman, ito, balik tayo doon sa threats, no? Pag yun ba pinag-usapan, kasi kung natatandaan ko sa earlier parts nung naging pagdinig nyo nga dito, may sinabi si Congressman Rufus Rodriguez na may conditions daw itong threats. Like sinasabi niya, threats with condition at yung conditional threat. Meron ho ba talagang kino-consider na ganito pa? Ang totoo naman ho, a threat is a threat is a threat. No? For as long as meron pong pagbabanta laban po sa mga tao, dapat po meron pong mapanagot. Yun po yung una. At pangalawa, si Congresswoman Digamo, no? Ginamit ho niya halimbawa ng karanasan ng kanya pong asawa. Nagsimula naman po lahat sa mga conditional threats eh. Hanggang sa naging actual threats, hanggang sa namatay po, pinaslang ang kanya pong asawa sa Negros Oriental. No? So, I think hindi ho dapat pinapalagpas ito pong mga bagay na ito. Kesyo, ang palusot po ng nasasakdal ay conditional lang naman yung pong pagbabanta.
And Kong Terry, no, ito yun nga, kailangan ba dapat, kumbaga ma-consummate, kumbaga para maging considered as legit na threat. Pero hindi naman sinabi consummate is papatayin. Kasi based na experience ko lang, partner and congressman, dati doon sa lumang program ko, nagpanggap kaming kidnapper noong time na yon. Okay. And ang sinabi nung police, para mapatunayan na yung may connection kami ng mastermind, kailangan yung mastermind ay magbibigay sa amin ng perang panggas man lang. So yun yung naging entrapment para considered na consummate yung plano talaga ng kidnapping. Dito po ba kailangan mapatunayan na may binayaran si VP Sara para mapatunayan para masabi na talagang may threat siya. Kumbaga nandun yung threat nga sa buhay ng ating pangulo. Di yun. Sa totoo lang, hindi ho kailangan yun. Ibig sabihin, pagpapalalim na lang naman ho ng plano. Pagka po ganun yung magiging sitwasyon. Pero ang pagpapanagot po ay nakabatay po mismo doon sa pagsasabi, sa speech itself. No? So ibig sabihin, pagka ho nagbanta ho tayo laban sa kung sino man hong tao, grave threats na ho agad yun eh. Di ba? O, paano kung sabihin nga, dati narinig na rin natin, pero bukas na kasi ito kung bugso ng damdamin, baka sabihin siya ay emotional lang, hindi naman niya ito minimin, hindi, or para lang siyang nasabi lang niya dahil sa galit. Wala akong ganun. Sa totoo lang ho, hindi naman ho tayo mga bata rito. Oo. Di ba? We have to take responsibility for the things that we do. No, and that includes grave threats against persons and no less than the president, yung pong atin pong pinagbabantaan. So, I think meron po talagang aktual na pananagutan na dapat pong abutin. Ito pong bagay po na ito. Meron pa kasi siyang sinabing no joke kasi pwede mo na namang, joke lang. Pero- Kaso, sinabi pa niya, no joke. Oo, pero partner and congressman, sinabi naman ni Congressman Rufus Rodriguez noon, sabi, teka, buhay pa rin naman yung Pangulo eh. So parang ganun din. Anong mong take nyo po dyan? Well, ayokong debatiin si Congressman Rufus sa bagay po na yan. But again, anong gusto nating mangyari? Umabot pa ho sa pag-actual na pagkakapatay. Parang wala naman atang may gusto pong ganun po yung maging sitwasyon. No? Hindi ba? Opo. At ano naman po ang reaksyon ninyo dito sa pagsasampa ng kaso ng asawa ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio laban sa ilang miyembro ng House Justice Committee? Alam po niyo, inaasahan ho namin na mabasura agad sa piskalya ho yan. Kasi sa totoo lang, wala akong kabata-batayan po yung kaso po na yan. But more importantly, yan pong kaso na yan, I think almost pag-admit na ho yan eh. Noong po mga numero at pinag-usapan ho nating billion na pumasok ko at lumabas sa kanila pong mga bank accounts. No? Yun po yung una. Pangalawa, meron hong aktual na kapangyarihan mula sa konstitusyon. Ang atin pong komite para ho mag-subpoena ho ng mga dokumento regardless kung ano man hong ahensya po ng gobyerno ito. No, sabi ho nila, confidential po yung mga impormasyon. Pero alam po ninyo, within the AMLAC law mismo, nakalagay ho doon yung information sharing. So hindi ho totoo yung sinasabi nila na meron pong absolute confidentiality dyan po sa impormasyon na yan. And more importantly, yung pong confidentiality, nag-a-apply lang ho yan doon sa dapat hindi ho sinasabi ng mga taga-AMLAC doon sa mga iniimbestigahan ng mga tao, yung pong mga impormasyon po na ito. It was never a shield para hindi ho tayo magpanagot ng mga involved po sa money laundering activities. Meron pa silang sinasabi na private individual daw itong si Attorney Mans Carpio at hindi naman daw siya public official. Kaya sila nag-file nga ng ganitong kaso na paglabag dito sa mga bank secrecy law at saka yung AMLAC Act. So ano po ang masasabi niyo dyan? Mas matindi pa nga yung sinabi nila kahapon, sabi, ordinaryong tao lang daw si Attorney Carpio. Hindi ho yung totoo. Siya ho yung asawa ng pangalawang pinakamakapangyarihan tao sa Pilipinas. No? Yun yung una. Pangalawa, alam po niyo, meron ho silang mga joint filing mag-asawa. So yung pong filing po nila ng mga income tax returns, magkasama ho sila doon. Pangalawa, yung pong SALN, yung pong pag-aari nilang mag-asawa, nakalista po ron. Di ba? So, kumbaga, ano ho yung pagkakaiba ng mga dokumento pong ito? Dito po sa AMLAC transaction reports, no? And maigi nga ho yun eh. Para makita ho talaga natin na sa totoo lang, mahirap ipaliwanag. Yung pong 4.4 billion ng pera na pumasok sa kanilang mga accounts. Dahil ang tanong ho ng taong bayan doon, saan galing yun? Di ba?
Okay. At sana nga, noon pa kung nakita na sila ng mga ganitong kahinahinala o suspicious transactions, kailangan pang mangyari itong hearing na ito, no? Para ma-question nga itong, in general, no? Oo. Yung mga ganitong malaking suspicious transactions ng kahit sino Oo, man. pero diba? bilyon yung pinag-uusapan. Oo, Oo. Anyway, good luck po sa inyo bukas at maraming salamat, Congressman Terry Ridon. Maraming salamat. Magandang gabi. Salamat, sir.